Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ko ngayon ng Biyernes, February 23, 2024. Thanks God, it's Friday. At sa ngalan ni Miss Judith Estrada Larino at Drew Nasino, kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. Ayan, Day Palma. Arangkada Balita. Dakuan na natin ang headline sa Arangkada Balita. Ang DOJ naglabas ng 2 alert list order laban kay dating Congressman Teves. Arangkada Balita. DOH handa na laban sa banta ng Disease X. Arangkada Balita. Ang COMELEC nagdeklara na ng nanalong bidder para sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita. Para sa balita sa ibayong dagat, mga namatay na pasyente sa Nasser Hospital sa Gaza nagsisimula ng mabulok. Mga pasyente ililikas na. Arangkada Balita. Ang balitang pampalakasan, Gilas Pilipinas tinambakan ng Hong Kong sa 2025 FIBA Asia Cup qualifiers. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, Taylor Swift muling nagwagi bilang Global Recording Artist of the Year. Arangkada Balita. At viral ngayon sa social media ang pakulong Gravioke ng isang Grab driver. Patok din sa mga netizens. Arangkada Balita. Tuloy-tuloy tayo sa pagbabalita at paghatid ng impormasyon dahil dyan narito na ang detalye ng mga balita. Arangkada Balita. Naglabas ang DOJ o Department of Justice ng 2 alert list order laban kay dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Ito'y kaugnay sa umano'y pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong Marso ng nakaraang taon. Ayon kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, inilabas ang naturang kautusan upang higpitan ang paggalaw ni Teves at mapadali ang pag-aresto sa kanya. Sa ilalim ng alert list order, inaatasan ng lahat ng immigration officer na i-report sa Philippine National Police at sa National Bureau of Investigation ang lahat ng galaw ni Teves papasok at palabas ng bansa. Gayun din ang agad na pag-turnover sa pinatilsik na kongresista sa mga otoridad sakaling mahuli ito. At inilabas ang alert list order alinsunod yan sa court warrant kay Teves noong September 5, 2023 at ng Interpol Blue Notice na inisyu naman ngayong buwan. Arangkada Balita. Samantala nakahanda naman ang Department of Health sa anumang uri ng sakit na maaring pumasok sa bansa. Itong tiniyak ni Health Deputy Spokesman Assistant Secretary Albert Domingo matapos iulat ng World Health Organization o WHO na dapat maghanda ang buong mundo sa Disease X na posibleng mauwi sa pandemya. Sinabi ng DOH official na mayroon ng sistema ang Pilipinas dahil sa nangyaring pandemya sa COVID-19. Mayroon na ring joint external evaluation na ginawa ang kagawaran noong 2018 upang makapasa sa pamantayan ng WHO.
Sa ngayon nakabantay ang DOH sa posibleng alarm sign sa panibagong uri ng sakit na maaaring tumama sa bansa. Arangkada Balita! Samantala, ibinigay na ng Commission on Elections sa Miro System Company Limited Incorporated ang kontrata para sa 2025 midterm elections. Ito ang kinumpirma ni COMELEC Chairman George Garcia matapos pagdesisyonan ng NBank at ng mga komisyoner. Ayon kay Chairman Garcia, sinunod nila ang rekomendasyon ng Technical Working Group at ng Bid and Award Committee na ibigay sa Miro System Company Limited ang naturang kontrata. Sa ilalim ng kontrata, nakapaloob dito ang teknolohiya na gagamitin, pag-supply ng 110,000 na mga makina, ballot boxes, printing of ballots at ng laptops maging ng iba pa. Bagaman limitado lamang sa pagrenta ng COMELEC sa mga teknolohiya at kagamitan ng Miro System. Bukod dito ay kabilang din sa kontrata ang transparency audit count para sa 2025 national and local elections. Arangkada Balita! Umakyat naman sa mahigit 400,000 ang mga bagong botante na nagparehistro upang makalahok sa 2025 elections. Batay sa pinakauling tala ng Commission on Elections, may pinakamataas na naitala sa Region 4A na may 72,515, sinundan ng National Capital Region na may 56,365, Region 3 na may 44,794, Region 7 na may 34,374 at Region 11 na may 23,718. Sa mga nabanggit na lugar, ang Cordillera Administrative Region ang may pinakamaliit na bilang ng mga nagparehistro na nasa 4,635 lamang sa nakalipas na halos 2 linggo. Dahil dito patuloy na hinimok ng COMELEC na samantalahin ang mahabang panahon para sa pagpaparehistro upang makaboto sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita! Samantala nananatiling sa Oktubre ang target na deadline ng Senado para tapusin ang pagdinig sa Resolution of Both Houses number 6 na isinusulong ang Economic Charter Change. Ito ang binigyan diin ni Senator Sonny Angara sa kabila ng plano ng Kamara na 3 beses na magsagawa ng pagdinig sa Chacha at tapusin ng mabilis ang deliberasyon sa nabanggit na panukala. At paliwanag ng Senador na nakasaad sa saligang batas na mayroong 60 hanggang 70 araw para isagawa ang plebisito para sa binabago sa saligang batas matapos itong i-endorso. Dagdag pa ng chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments ay makakatipid sa gastos kung isasabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita! Suportado naman ng Bangsamoro Parliament ang isinusulong na charter change. Ito'y matapos magpasa ang 80 miyembro ng Parliament ng 5 pahinang resolusyon na pumapabor sa Chacha na inaprubahan ng Bangsamoro Transition Authority. Pangunahing may akda ng nabanggit na resolusyon si BARM Chief Minister Ahod Ibrahim, Parliament Speaker Ali Pangalian Balindong at Regional Education Minister Muhakher Iqbal. Para naman kay Parliament Member Kadil Sinolinding Jr., importante na ilagay sa panibagong saligang batas ang obligasyon ng Moro Community at National Government na magtulungan upang mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Arangkada Balita! Samantala naniniwala ang Makabayan Bloc na paraan lang ang paghahain ng Resolution of Both Houses number 7 ng ilang kongresista para ma-pressure ang Senado. Iginiit ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na tila minamadali ng Kamara ang pag-amyenda sa saligang batas dahil maraming hakbang na ginagawa para maisulong ito.
Dagdag pa ng kongresista na inihain ang RBH number 7 para mapilitan ang Senado na talakayin na ang RBH number 6. Kinabahala din ni Representative Rosas ang bangayan ng Senado at ng Kamara sapagkat ay nakakalimutan na nito ang mandato sa bayan. Binigyan din ni Representative Rosas na hindi papaboran ng Senado ang forma ng pagboto sa RBH number 7 dahil hindi malinaw dito kung magkahiwalay o magkasamang boboto ang dalawang kapulungan ng Kongreso. Arangkada Balita! Muling pinalaga ng Simbahang Katoliko ang isinusulong na charter change. Ayon kay Kidapawan Bishop Jose Colien Bagaforo, Caritas PH President ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, masyadong mapanganib kung bubuksan ng saligang batas sa pagbabago. Dagdag pa ni Bishop Bagaforo, walang katiyakan na limitado lang sa probisyong pang-ekonomiya ang gagalawin sa 1987 Konstitusyon. Ikinababahala rin ng obispo ang pagbubukas ng saligang batas sa pagmamayari ng mga dayuhan dahil maaari itong magamit ng mayayamang bansa para makontrol ang mga lupain sa Pilipinas. Arangkada Balita! Nagkilos protesta ang iba't ibang grupo sa Plaza Roma o tapat ng Manila Cathedral sa Intramuros, Maynila bilang pagtutol sa isinusulong na charter change. Aabot sa 300 mga aktivista mula sa ilang grupo at kapanalig ng Simbahang Katoliko ang nakisa sa nabanggit na pagtitipon. Iginiit ng mga grupo na hindi nararapat at napapanahon ang pagpapalit ng saligang batas at dapat ay tutukan ang suliranin ng bayan, kabilang na ang taas sahod, pagpapababa ng presyo ng mga bilihin, karapatan at reforma sa lupa. Nanawagan din ang mga aktivista sa Commission on Election at wag nang isailalim sa validation o kumpirmahin ang mga lagdang isinumite sa poll body kaugnay sa People's Initiatives. Arangkada Balita! Samantala, ikinalugod naman ng Divorce Filipinas Coalition ang pagsuporta ng mga kongresista sa isinusulong na divorce bill. Ayon kay Maviv Meliora, lead convener ng Divorce Filipinas Coalition, ikinatutuwa nila ang pag-usad ng divorce bill dahil sa mataas at mababang kapulungan ng Kongreso. Bagaman ang divorce ay hindi para sa lahat, dapat aniyang bigyan ng pagkakataon ng mga taong maging malaya, lalo na kung hindi na maayos ang pagsasama ng mga ito. Samantala, inaasahan naman ng koalisyon na mapapakinggan sa plenaryo ang posisyon at hinanaing ng mga anti-divorce. Arangkada Balita! Samantala, lumabas sa survey ng Okta Research na ang Department of Education ang pinagkakatiwalaang ahensya ng gobyerno. Ayon sa 4th quarter tugon ng masa survey, nakakuha ang DepEd ng 84% trust rating kung saan ito ang pinakamataas. Bukod sa DepEd, nakakuha din ng mataas na trust rating ang Commission on Higher Education na may 83% at sinundan ng Department of Social Welfare and Development na mayroon namang 82%. Kaugnay nito ay nakalikom ng 19% ang DOTR na pinakamataas na distrust rating o hindi pinagkakatiwalaan sa lahat ng ahensya ng pamahalaan. Habang ang Department of Trade and Industry na may 16%, ang Commission on Higher Education na sinagawa ang survey ng face-to-face interview na may 1,200 na adult respondents sa buong bansa mula noong Disyembre 10 hanggang Disyembre 14. Arangkada Balita! Nagbabala naman ang National Economic and Development Authority na makakaapekto ng negatibo sa inflation ang panukalang 100 pesos wage hike. Ayon kay NEDA's Secretary Arsenio Balisacan, makakaapekto rin ito sa ekonomiya at tataas ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa. Dagdag pa ni Secretary Balisacan, makakabawas ng 0.1 hanggang 0.5% sa gross domestic product ang aumento sa sahod depende kung paano ito ipapatupad. Babala pa ng opisyal, mapapataas nito ng 0.2% hanggang 0.7% ang unemployment rate na katumbas ng 100,000
hanggang 340,000 katao na karagdagang walang trabaho. Arangkada Balita! Alas 5:20 na ho ng magandang umaga, dako na natin ang ulat sa labas ng himpilan. Ang pagsunod sa paraan ng pagboto sa isinusulong na pag-amyenda sa konstitusyon, binigyan diin ng isang kongresista. Ang detalye hatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Mariing iginiit ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Representative Jude Asidre na dapat sundin ang paraan ng pagboto sa pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay Asidre, walang tinanggal o isinama sa paghain ng resolution of both houses number 7, partikular sa kung paano pagbobotohan ang economic charter change. Paliwanag pa ng kongresista, kinopya lamang anya ng mababang kapulungan ang eksaktong wording ng konstitusyon na nasa Article 17, Section 1, Paragraph 1 na nagsasaad na maaaring magpanukala ng amyenda o revision ang Kongreso at boboto ang 3/4 ng lahat ng mga miyembro. Anya sariling pangunawa ng Senado ang ginawa nito na pagdadagdag ng voting separately para sa nasabing amendments. Ipinaalala rin ito sa liderato ng Senado na may sariling proseso ang Kamara at may karapatang talakayin ang amendment sa economic provision bilang co-equal body kaya hindi uubrang basta na lang i-adapt ang resolution of both houses number 6. Sa ngayon, ginagamit umano ng Kamara ang ika-4 na paraan o ang Bernas formula kung saan dadaan sa ordinary legislative process ang RBH 7 at aaprubahan bago iakyat sa Senado para sa kompirmasyon at ipepresenta sa taong bayan sa pamagitan ng plebisito. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, kampanya ng PCO laban sa fake news, pinuri ng Leyte Normal University. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Pinuri ng Leyte Normal University o LNU ang Presidential Communications Office matapos dalhin sa universidad ang campus caravan upang turuan ng mga estudyante ukol sa information literacy bilang bahagi ng kampanya laban sa fake news at disinformation. Ayon kay LNU President Dr. Evelyn Aguirre, ito raw ay ilan lamang sa mga epektibong kasangkapan ng gobyerno upang itaas ang kamalayan sa hanay ng mga kabataan hinggil sa pamamayagpag ng mga peking balita at disinformation sa social media at iba pang platforms. Binanggit ni Aguirre na ang madaling pag-access sa impormasyon sa social media ay mapanganib din sa mga estudyante lalo na sa paglaganap ng peking balita at black propaganda na madaling manipulahin ang kanilang isipan. Ipinunto pa ni Aguirre na mahalaga rin ang digital literacy sa paglaban sa pagkalat ng fake news at disinformation kaya umaasa itong mas magiging responsable at kritikal ang mga estudyante ng LNU sa pag-access sa internet at paggamit ng social media platforms. Patrol 13, Gilbert Perez para sa impilang may todong lakas. DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Maraming salamat, Patrol 13, Gilbert Perdez. Samantala sa iba pa nating mga balita, nanindigan ng isang mambabatas na hindi basta-basta malulugi ang mga negosyo sa panukalang aumento sa arawang minimum na sahod ng mga manggagawa. Matatanda ang pumasa sa ikatlo at huling pagbasa ang 100 pesos na legislated wage hike at gayon pa man ay pinalagan nito ng ilang grupo gaya na lamang ng Employers Confederation of the Philippines sa dahilang tatamaan nito ang small, medium and micro enterprises bukod pa sa posibilidad na pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Una nang sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma na nasa 8 milyon na manggagawa ang makikinabang sa pagtataas ng minimum na pasahod. Sa kabila nito ay posible anya na magkaroon ng wage distortion kung sakaling tuluyan itong
maisabatas. Arangkada Balita! Samantala sa oras na alas 5:25 ng umaga, magbabalik po ang Arangkada Balita matapos lamang ang ilang paalala. Balita! Sa oras na alas 5:29, nagbabalik ang Arangkada Balita at kami pa rin ang inyong tagapaglingkod, Jelly Mendez. At Mayan Day Palma. Arangkada Balita! Samantala partner, dakuan muna natin ang iba pang balita mula sa labas ng himpilan. 341.70 hectares ng palay ang nasira sa lalawigan ng Ilocos Norte. Alamin natin ang update mula kay Idol Ronald Domingo. Yes, magandang umaga, Ma'am Marian and Ma'am Jelly. Sinabi ng Provincial Agriculture Office na 341.70 hectares ng palay ang nasira sa lalawigan ng Ilocos Norte. Sa isinigawang validation sa 4 na bayan at isang lungsod, sinabi ni Senior Agriculturist Danny Arado ng tanggapan na mula sa nasabing lugar na apektado ng El Nino, umaabot sa 310 hectares ang partially damaged habang 31.70 hectares ang totally damaged. Kabilang sa mga apektadong bukid mula sa lungsod ng Lawag, sa bayan ng Nueva Era, bayan ng Dingras, bayan ng Nueva Era at bayan ng Pasukin, Ilocos Norte. Mahigit 12.2 million pesos ang initial ng halaga ng nasirang bigas o palay. Ang Provincial Agriculture Office sa panguna ni Provincial Agriculturist Engineer Teresa Bacnat ay nagsagawa ng drought damage validation. Ang pagsama-sama ng mga ulat mula sa lalawigan na tanggapan ng agrikultura sa lungsod at munisipyo. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Ronald Idol Domingo. Samantala sa iba pa nating mga balita, iginiit ni Private Sector Advisory Council Head for Jobs and Go na negosyo founder Joey Concepcion na hindi kakayanin ng mga negosyante na ibigay ng isang bagsakan ang panukalang 100 pesos na wage hike sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Sinabi ni Concepcion na kahit ang mga nakalipas na administrasyon ay unti-unti ang pagbibigay ng dagdag sahod para sa mga manggagawa. If we do a one-time wage increase of 100 pesos, talagang maraming magtatamaan na negosyante dyan, no? Especially yung mga micro, small at medium enterprises. At if you go back at history, during the time of GMA, she did about 9 increases, which totaled 154 pesos. Si Aquino naman gave about 6 increases totaling 87 pesos. So you can see all the previous leaders, including President Duterte, also what he did was 3 increases, a total of 79 pesos over 3 times. No? So it's very clear that hindi kaya ng isang negosyante na masyadong ang bigla ng pagtaas ng wage increase. Binigyan din ni Concepcion na hindi siya kontra sa panukalang wage hike, bagamat kung maaarian niya ay ibigay na lang ng paunti-unti upang hindi mahirapan ang mga negosyante, higit lalo ang mga maliliit na negosyo. Congress, that maybe they do it over a period of 5 times, 6 times, where it is not too heavy, So even NEDA is worry about all of this, So what is important is the economy continues to grow. So I'm not against wage increase. No, I want to make that clear. I'm saying that let's do it on a staggered Voice basis. clip mo, tatlo yun. Yan ang tinig ni Private Sector Advisory Council Head for Jobs at Go Negosyo founder Joey Concepcion sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Samantala, dakuan muna natin ang ilang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Mga kabataang artist at pintor sa Laguna naglunsad ng kani-kanilang photo exhibit sa Mahayhay, Laguna. Ang detalye ng balitang yan, alamin natin mula kay Arman Cambe.
Naglunsad isang photo exhibit ang mga kabataan pintor at artist ng bayan na Mayhay sa Laguna sa panguna ni Ginang Nanette Amorado, may bahay ni Mayhay Mayor Romeo Amorado. Binuksan ang exhibit noong 17 ng Pebrero at tatagal hanggang 29 ng kasalukuyang buwan kung saan ipinakita sa publiko ang style at dibuho ng mga malikhaing obra na maihahalin tulad sa mga masterpiece na painting ng likha ng mga seasoned artist ng bansa. Layunin ng exhibit ayon kay Mayor Amorado ay ang maipakita sa buong bansa at makita ang galing at husay ng mga pintor ng bayan ng Mayhay at makalikom ng pondo para patuloy nilang mapaghusay ang paggawa at pamamalakad ng mga obra sa larangan ng painting sa nasabing bayan. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat para sa Pilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Maraming salamat, Arman Cambe dyan sa Calabarzon. Samantala, tiniyak ng PhilHealth na hindi sarado ang kanilang pintuan para sa mga mungkahing suspindihin muna ang pagtataas sa premium payments ng mga minimum wage earners. Ito'y makaraang isulong ng isang mambabatas sa Kamara ang suspensyon nito. Sinabi ni PhilHealth spokesperson Ray Balenya na kung sila ang tatanungin, maganda pa nga itong proposal. Anya, hindi naman nila tututulan ang mga hakbang para mapagaan ang buhay ng mga Pilipino. Arangkada Balita! Nag-courtesy call naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga miyembro ng Filipino Chamber of Commerce of Honolulu at Honolulu City Council Trade Mission sa Malacanang kahapon. Sa kanyang talumpati, sinabi ni PBBM na umaasa siya na sa pakikipagtulungan ng mga negosyante ay mabubuksan ang maraming oportunidad para sa ikauunlad ng dalawang bansa. Naniniwala ang Pangulo na ang tanging paraan sa pag-unlad ng ekonomiya hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong mundo ay sa pamamagitan ng kalakalan. Kasabay nito, nagpasalamat din ang presidente sa pagbisita ng mga Filipino-Hawaiian businessmen, gayon din sa kanilang dedikasyon na tumulong sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at Hawaii. Dagdag pa ng Pangulo, sa pamamagitan nito, patuloy na mapalalakas ang pagkakaibigan at kooperasyon sa mga kultura at ekonomiya ng dalawang bansa. Arangkada Balita! Samantala, sa iba pa nating mga balita, huwag kang feelingero. Ito ang naging reaksyon ni House Deputy Minority Leader Franz Castro matapos ihayag ni Apollo Kibuloy na hinahabol at pinag-aagawan siya ng mga babae dahil sa pagiging mayaman. Ayon kay House Deputy Minority Leader, hinahabol siya ng mga kababaihan dahil sa iba't ibang pananagutan tulad na lamang ng human trafficking scheme at ng kaso ng panggagahasa. Iginit pa ng kongresista na ang founder ng Kingdom of Jesus Christ ay most wanted ng Federal Bureau of Investigation. Nanawagan din si Castro kay Kibuloy na humarap sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises sa March 12 upang sagutin ang issue sa ownership ng Swarasag Media Corporation na nagpapatakbo ng TV station na Sunshine Media Network International. Samantala, kumbinsido naman si Gabriela Representative Arlene Brosas na gawa-gawa lang ng pastor ang sinasabing banta sa kanyang buhay at nagsasabwata ng gobyerno ng Pilipinas at ang Estados Unidos. Palusutan niya ito dahil bukod sa pinaghahanap siya ng Department of Justice ng Amerika, ay pinatatawag pa siya sa 2 kapulungan ng Kongreso para humarap sa pagdinig. Arangkada Balita! Binigyang diin ni Deputy Majority Leader Jude Asidre na darating ang tamang oras para panagutin ang televangelist na si Pastor Apollo Kibuloy sa kawalan nito ng respeto sa batas at otoridad. Ito'y kasunod sa mga naging pahayag ng pastor sa kanyang social media page. Isa rito ang paratang na nakikipagsabwatan umano ang pamahalaan ng Pilipinas sa foreign authorities, partikular ang Amerika, para siya ay dakpin. Sakali naman na hindi pa rin sumipot si Kibuloy sa pagdinig ng House Committee on Legislative Franchises dahil hindi mangingimi ang Kamara na i-execute ang sabpinang inilabas sa kanya.
Babala pa ng mambabatas na walang sinuman ang mas mataas sa batas kahit pa mismo ang nagsasabing siya ay appointed son of God. Arangkada Balita! Eto, kaugnay pa rin ang balitang yan dahil handa ang Philippine National Police na bigyan ng proteksyon si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy na ito ay matapos igiit ng religious leader ang sinasabing plano ng Estados Unidos na dukutin at pasukin siya sa kanyang compound. Nilinaw ni PNP Public Information Office Chief at spokesperson Police Colonel Jean Fajardo na maliban sa mga binitawang alegasyon ni Kibuloy, wala naman silang namomonitor na impormasyon hinggil sa posibleng banta sa buhay ng kontrobersyal na lider ng KJC. Una nang ibinunyag ni Kibuloy ang sinasabing pagsasabuatan ng pamahalaan ng Pilipinas at ng Estados Unidos laban sa kanya. Sinabi pa ni Colonel Fajardo na walang alam ang PNP kung saan ay nakuha ni Kibuloy ang kanyang natanggap na impormasyon. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, walang natatanggap ang Philippine National Police na impormasyon kaugnay sa banta sa buhay ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Itong inihayag ni Police Colonel Jean Fajardo kung sakali aniya na makatanggap ang PNP ng banta sa buhay sa kahit na sino man na government official o ordinary citizen, handa silang magbigay ng seguridad. Samantala inihayag din ni Colonel Fajardo na aantayin muna ng PNP ang tugon ni Kibuloy sa issue at para sa official request mula sa Senado bago ipatupad ang posibleng pag-aresto o pagsisilbi ng subpoena laban sa self-proclaimed son of God na si Pastor Kibuloy. Arangkada Balita! Sa iba pa nating mga balita, posibleng matapos na ang amihan ng mas maaga sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon. Ito ang inanunsyo ng Pag-asa Weather Bureau kumpara sa naunang taya ng Weather Bureau na maaaring magtagal ang northeast monsoon hanggang sa buwan ng Marso. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section Chief Analiza Solis, kalamitan na nagtatapos ang amihan hanggang unang bahagi ng Marso. Dagdag pa ni Climate Monitoring and Prediction Section Chief Solis na nagtapos ang northeast monsoon ng Marso 21 noong nakaraang taon. Arangkada Balita! 87% ng mga Pilipino ang nagsasabing nakararanas ng mga epekto ng climate change o pabago-bagong panahon sa nakalipas na 3 taon. Ito ay batay sa resulta ng Social Weather Station Survey na isinagawa mula noong December 8 hanggang 11, 2023. Ayon sa SWS, 19% ng mga Pilipino ang nagsasabing nakararanas sila ng malaking epekto ng climate change habang 43% naman ang nakakaramdam ng moderate effect o katamtamang epekto ng pabago-bagong klima. Nasa 24% naman ang nagsabing bahagya lamang ang kanilang nararanasan na epekto at 13% ang hindi nararamdaman ang climate change. Isinagawa ang 4th Quarter 2023 SWS survey sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:42, dako natin ang ulat sa lalawigan. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Central Luzon. Ihatid dyan ni Johnny Gole. Johnny? Yes, good morning sa inyong dalawa. Inihanda nga na nitong Police Regional Office 3 o PRO 3 itong ikakasanilang deployment sa police contingent para dito sa summer vacation o motorist assistance at itong Lenten season. Sa katatapos na command conference dito sa Campo Olivas, Pampanga, tinalakay nitong si Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., ang Regional Director ng PRO 3 dito sa Central Luzon, ang mga hakbangin na gagawin nila dito sa Oplan, Lakbay, Alalay 2024 at itong mga itatalagang pulis sa mga tourist destinations at mga lugar na dinadagsa nitong mga namamanata. Binanggit din ng dito yung San Pedro Cotod dito sa City of San Fernando na dinadayo ng libo-libong mga turista dahil sa tradisyonal na actual Nail of the Cruz sa tuwing Biyernes Santo. Mahigit 2,000 pulis contingent ang itatalaga ng PRO 3 sa nasabing mga okasyon
upang matiyak na ligtas at mapayapa ang kaganapan nitong Semana Santa at maging yung bakasyon ng mga turista dito sa Central Luzon. Kaugnay ng mga okasyong ito at mahabang holiday season na lalo pa raw paigtingin itong PRO3 ang regular nilang police works. Kabilang na rito yung crimes against property, anti-illegal drugs at anti-criminality operations. Sa huling linggo ng Marso ang nakatakdang deployment nitong naturang mga police contingent habang nakikipag-ugnayan na sila dito sa lokal na pamalaan sa City of San Fernando, Pampanga at mga barangay officials dito sa San Pedro Cotod. May kinalaman dito sa gagawing seguridad sa Biyernes Santo at lugar kung saan gaganapin itong aktwal na pagpapako sa krus. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa impilang may tudulakas DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:45 ng umaga, magbabalik po ang Arangkada Balita matapos lamang ang ilang paalala. Nagbabalik po ang Arangkada Balita. At sa iba pang detalye ng mga balita, nagpaabot ng tulong ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa mga biktima ng pagbagsak ng ikalawang palapag ng Parokya de San Pedro Apostol sa San Jose del Monte City, Bulacan. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, sasagutin ng ahensya ang medical bill ng 6 na biktima na malubhang nasugatan at nananatiling nakakonfine sa iba't ibang lungsod. Sa pamamagitan nito, aniya ng Medical Assistance Program sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod. Una nang binisita ni na General Manager Robles, Executive Assistant Arnold Ariola at San Jose del Monte, Bulacan Mayor Arthur Robles ang mga pasyenteng nakakonfine sa iba't ibang ospital. Maliban dito, maghahatid din ng tulong ang PCSO sa simbahang Katoliko upang mapabilis ang agarang pagkukumpuni at rehabilitasyon. Arangkada Balita! Samantala, aabot na sa 109 million pesos na halaga ng pinsala sa mga tanim na palay at ng mais sa lalawigan ng Antique dulot ng El Nino phenomenon. Naitalang malaking pinsala sa 8 bayan sa nasabing probinsya, kabilang na ang Hamtik, Patnongon, Valderrama, andyan din ang Aninii at Tobias Frontier, kasama din ang San Jose at ang Sibalom. Batay sa datos, aabot sa 3,000 mga magsasaka ang tinatayang higit 3,000 ektarya ng palay ang apektado ng matinding init ng panahon. Kaugnay nito ay pinag-utos na ni Governor Rododa Cadiao sa Office of the Provincial Agriculturist na i-monitor ang laki ng pinsala upang agarang matulungan ang mga apektadong magsasaka. Arangkada Balita! Wala ng buhay ang isang magsasaka ng datna ng mga otoridad sa Matag-Ob, Leyte. Batay sa ulat ng Municipal Health Officer, biglang natumba ang magsasakang si Rogelio Sumpino habang may bit-bit na mga kahoy. Hinihinalang inatake sa puso ang naturang magsasaka dahil sa matinding init ng panahon. Arangkada Balita! Samantala, wala namang nakikitang problema ang DOE o ang Department of Energy sa supply ng kuryente sa bansa sa kabila ng nararanasang El Nino phenomenon. Sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na sapat ang supply ng kuryente na kailangan hanggang sa summer period. At tinukoy ni Marasigan ang kasalukuyang projection sa peak demand na abot sa halos 14,000 megawatts sa huling bahagi ng Mayo o Hunyo na mas mataas kumpara sa dating 12,600 na megawatts. Paliwanag pa ng DOE na dahil sa binuksang Mindanao Visayas Interconnection Project ng National Grid Corporation of the Philippines, nadagdagan pa ang kapasidad sa kuryente ngayong taon. Anya ay kayang mag-supply ng mga planta sa Mindanao kung kakailanganin ng Visayas at kahit hanggang sa Luzon. Arangkada Balita! Inaasahan naman na mararamdaman sa Mayo hanggang Hunyo ang pinakamataas na demand ng supply sa kuryente dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Sinabi ni Energy Assistant Secretary Mario Marasigan na posibleng umabot sa 13,917 megawatts ang peak demand ng kuryente sa nabanggit na buwan.
Mas mataas ito anya sa 12,600 megawatts na demanda kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Dagdag pa ng DOE official na kayang suportahan ng lahat ng planta ang demand sa kuryente kahit maapektuhan ng El Nino ang mga hydropower facilities sa Luzon dahil sa mga bagong proyekto ng departamento. Arangkada Balita! Samantala, magbibigay ng refund ang Meralco ng 4 hanggang 5 sentimo kada kilowatt hour sa susunod na buwan para sa umanay overbilling sa singil ngayong buwan ng Pebrero. Ito ang inihayag ni Energy Regulatory Commission ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta kung saan ay ipinaalam nito sa kanilang mga tauhan o sa mismong Meralco. Tinukoy ang 57 centavos na itinaas sa pass on charges ng Meralco ngayong buwan dahil sa pagsirit ng singil ng gas mula sa Malampaya Gas Field at sa imported na LNG o ang liquefied natural gas. Ang sinasabing refund sa mga customer ng Meralco ay mula sa pass on change o i-correct ko lang ang pass on charge ng gas mula sa Malampaya. Nabatid na sinita ng ERC ang Meralco kung bakit nagpatanong ang ng pass on charge ang kahit mismo ang Meralco ay umamin na hindi verified kung bakit tumaas ang benta sa kanilang mga gas mula sa Malampaya na hindi rin dumaan sa pagdinig ng ERC. Samantala, pinag-aaralan ng ERC kung may pananagutan ang Meralco sa ginawang overbilling. Arangkada Balita! At sa iba pang balita, hindi kayang ibaba ng ilang rice retailers ang kanilang ibinebentang bigas sa kabila ng papalapit na harvest season o anihan ng mga palay. Kasunod din ito ng pagbaba ng presyo ng produkto sa world market at pagdami ng supply. Sinabi ni Kenneth Serogan, rice retailer sa Pasay Public Market, na hindi sila basta-basta nagbababa ng presyo ng bigas, hindi tulad sa ilang pamilihan. Kung mayroon man aniyang bagsak presyo, hindi ito tinatangkilik ng nakararami dahil sa kalidad nitong madilaw at mabahong amoy. Sa ngayon, nananatiling mataas ang ilang klase ng bigas gaya ng well-milled rice na maalsa at mabango na naglalaro ang presyo sa hanggang 56 pesos at special rice na nasa 70 pesos ang kada kilo. Arangkada Balita! Sa oras na 5:55, dako na natin ang ating mga segments. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Target ng WHO o ng World Health Organization na mailikas ang 140 pasyente na na-stranded sa Nasser Hospital sa Gaza dahil nagsisimula ng mabulok ang labi ng mga nasawi na mga pasyente. Ito'y dahil sa kawalan ng kuryente bunsod ng nagpapatuloy na bakbakan sa pagitan ng Israeli Defense Forces at ng Palestinian militant group na Hamas. Ayon kay Ayadila Saparabeko, ang team lead ng WHO Health Emergencies, bagaman na mahirap at labis na mapanganib, kanilang susubukan na unahing mailikas patungo sa pagamutan ang mga pasyenteng kritikal o may mga malubhang sakit. Batay sa datos ng Health Ministry sa Gaza, 110 pasyente pa ang naghihintay na mailikas sa nasabing ospital. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Pinadapa ng Gilas Pilipinas ang Hong Kong sa score na 94-64 sa unang laro para sa first window ng 2025 FIBA Asia Cup qualifiers sa Tuen Xuan Stadium. Nanguna sa laro ang naturalized player ng Gilas na si Brown Lee na nakapagtala ng 16 points, 7 rebounds at 7 assists. Habang nakapagtala naman si Kai Soto ng 13 points at 15 rebounds at 15 points naman para kay Kevin Kiambao. Samantala, sunod namang makakaharap ng Gilas ang Chinese Taipei sa Linggo sa PhilSport Arena. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News!
Ito na nga, dahil good news to para sa mga Swifties, gaya nila Haya at ni Riza. Kasama din si Jessa. No? Ito'y dahil may panibagong milestone na nakamit si Taylor Swift. Matapos itong magwagi bilang Global Recording Artist of the Year sa ika-4 na pagkakataon mula sa International Federation of the Phonographic Industry. Ayon sa IFPI, truly phenomenal ang dedikasyon ni Taylor sa kanyang mga awitin at sa mga fans. Back-to-back ang panalo ni Taylor noong 2023 at ng 2022. Nakuha rin ng International Singer ang awards noong 2019 at 2014. Binibigay ng IFPI ang Global Artist of the Year Award sa artist na may pinakamaraming sales, stream o downloads ng kanilang mga kanta sa loob ng isang taon. Arangkada Balita! At para naman sa ating viral news, ito partner ha, traffic ka lang, singer kami. Ito ang tagline ng isang Grab driver na kilala ng nakararami bilang Dada Robby dahil sa kanyang nakakaaliw na Grab videoke. Patok hindi lang sa kanyang mga pasahero kundi maging sa netizens ang nakaset up na videoke sa kanyang sasakyan na maaaring gamitin ng kanyang mga pasahero habang nasa biyahe at para na rin hindi maboard sa kakahintay sa traffic. Dahil sa gimmick na ito ni Dada Robby, may ilang pasahero na ayaw nang bumaba kahit nakarating na sila sa kanilang destinasyon dahil gusto pang kumanta ng mga ito. May mga pagkakataon din namang siya mismo ang kumakanta kapag naghihintay ng booking o kaya ay nagre-request ang kanyang mga pasahero. Magandang pakuluto ng mga driver, ng mga partner. apps, mga Lalo na traffic talaga. Oo, sa traffic. Maynila. Maiwasan ang pagiging bugnutin ng mga driver at syempre ng mga pasahero. Minsan kasi sinisisipan nila sa mga driver kung bakit traffic yan. At samantala, abangan nyo ho ang susunod na programa dahil wala na tayong oras. Wala na ho kaming oras ni Mayan. Susunod na ho programa, ang Tandem. Kasama ho ang gwapong-gwapong Johnny Banyes at syempre ang aming prinsesa sa stasyon. Andito ho ang aming news director, si Miss Judith Estrada Larino. Muli ho ang Arangkada Balita sa ngalan pa rin ni Miss Judith Estrada Larino at Drew Nasino. Kami po ang inyong lingkod, Jelly Mendez. At ako naman po si Mayan Day Palma, nagbabalita ng tama, Naglilingkod ng tama. Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para